Okay, Nehemiah chapter 2 verses 1 up to 8. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. Therefore the king said to me, Why is your face sad, since you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid, and said to the king, May the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste, and its gates are burned with fire? Then the king said to me, What do you request? So I prayed to God of heaven, and I said to the king, If it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. Then the king said to me, the queen also sitting beside him, How long will your journey be, and when will your return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Furthermore, I said to the king, If it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah, and a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give me timber to make beams for the gates, and the citadel beams for citadel which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. The word of the Lord. Manalangin po tayo sandali. O Diyos, patuloy po namin pinasalamatan ang panawagan mo sa aming buhay. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy na nagbibigay lakas at sigla ng aming puso, ng aming kalooban, Panginoon, nang sa ganun, we won't be satisfied on what we have today, O Lord God, because we will long more, we will work hard, O God, for the fulfillment of your visions. For your word says, O Lord, you have plans for us in the future, plans for us to prosper, plans for the good for each and every one of us, O God. At inaasahan po namin, O Lord, na ang amin pong magagawa na limitado ay punuan po ng iyong kakayanan na unlimited. Naangkin po namin, O Diyos, na lahat po na inilagay mo sa aming puso ay magkaroon ng katuparan. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat sa Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa mga ilang sumagot. Hallelujah. Okay, so, ano nga po yung topic natin nakaraan? Obstacle na lang. Vision. Just praise. Praise. Ito ang mas malakas. Obstacles of vision. Okay. Konting rephrase lang po. So, three major categories ng obstacles na yun. First was not knowing the nature of vision. Second category, not knowing the cost of vision, which is diligence. Third was not understanding the principles of vision, which is our topic for today. Isa pa, under doon sa category or classification letter A, the main thing about vision is that it is specific. Pag hindi natin naintindihan yan, broad or malawak yung wala tayong ini-aim na specific. Okay? Misunderstanding the difference between vision, goals, and mission. Then, engaging in wishful thinking. Huwag nyo naman sabihin, ay, kaya wala masyadong kakain. Okay? Indecision. Panglima, making excuses. Pang-anim, seeking balance. Pang-pito, trying to do everything. And then, confusion with multiple talents. Okay, so ngayon doon tayo sa third obstacle, third classification. classification which is not knowing the principles of vision.
nailagay ko na dito, hindi na ako makapagtanong. Maaaring magtanong kayo, ano ba ang ibig sabihin ng principle? Ang principle po is a basic truth, law, or assumption. Baka principle ako ng principle, hindi nyo naintindihan. So, ang principle is a basic truth, law, or assumption. Example, para madali nyo maintindihan, sabi ng Bible, ito din ay basic principle or basic truth. He who sows sparingly will reap sparingly, and he sows bountifully will reap bountifully. Basic law po yan. Basic truth po yan. Pag nagtanim ka ng marami, ang aanihin mo marami. Kapag nagtanim ka ng konti, aani ka ng konti. Huwag kang mag-assume na kapag nagtanim ka ng konti, aani ka ng marami. That is against the natural law or the basic truth. Yes, nasusundan. So, when it comes to vision, mayroon din pong mga principles. Okay? Yan nga po ang pag-aaralan natin. Ang aim natin sa topic na ito is for us to understand the principles of fulfilling vision. Nasusundan niyo po ba ako? Parang distracted kayo. Okay, isang pang aim for us to move forward towards its fulfillment. Iba kasi yung nag-i-exist ka, iba yung nagsusurvive ka, kaysa nag-move forward ka. It's not enough to exist, it's not enough to survive, it is necessary to move forward. Bakit? May nanalo na ba sa laro dahil magaling lang magdepensa? Mananalo ka kung magaling ka na magdepensa, may opensa ka ba? Nasusundan niyo? Okay, so first principle for fulfilling our vision is be directed by clear vision. Ewan ko hindi naman sa pag-ano. Palibasa kasi, nauso ngayon yung DSLR. Pag tumingin ako ng mga picture, lalo sa Pilipinas na medyo malabo-labo, parang wala nang kaganda-ganda tingnan. Parang hindi gaanong colorful ba? Ganun din, kapag nasanay ka ng, hindi na tayo lalayo, nasanay ka ng high definition na mga movie, parang ang sagot na tumingin ng mga standard na definition. Nasusundan niyo po ba ako? Maging sa vision man, kung hindi clear ang vision mo, hindi ka directed ng clear vision, medyo yung motivation mo, yung energy mo ay hindi rin ganun ka-clear. Nasusundan ba? Okay, i-explain ko pa yan. Huwag kayong mag-alala. Parang ang mga isip nyo, ano ba pinagsasabi ni Pastor? Okay? To fulfill your vision, you must have a clear guiding purpose for your life. Na ito yung nag-motivate mo, ito yung reason or ito yung purpose bakit ka nag-exist. When you know and understand what you were born to accomplish, that is purpose. Ako, hindi sa masabi ko sa inyo na hindi ako tinawag para lang magtrabaho sa ospital, although at the moment nagtatrabaho ako, pero hindi yan ang accomplishment ko sa buhay na magtrabaho sa ospital. Ang accomplishment ko ay magampanan ko yung purpose ng pagkalikha ng Diyos sa akin, yung panawagan ng Diyos sa akin to preach the gospel. At least ba, alam ko na ito yung purpose ko. Kaysa gumagawa ka na, ito ba pa yung panawagan ko o hindi? Dito ba ako tinawag? Hindi. Ang lako naman ata. May ito na yung maliwanag, di ba? Okay, isa pa? When you can see it in your mind by faith and begin to imagine it, it is vision. Klaro ba? Kita ba? Kita lahat? Yes. Kung ano daw, when you know and understand what you were born to accomplish, that is purpose. But, when you can see it in your mind and by faith and begin to imagine it, that is vision. Okay, magkaroon i-explain ko na mo. So, ayaw kong mag-preach na hindi arok ng mga nakikinig. Gusto kong arok na arok niyo. I-explain ko ba? Luke chapter 2 verse 49, and he said to them,
Why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? Last Sunday, napag-aralan natin na ang kaibahan ng goals, kaibahan ng vision, at saka mission. Okay, walang problema magkaroon ka ng goals sa buhay, pero dapat may vision ka rin. Ang vision kasi, related ito sa business ng Lord sa buhay mo. Nakaka-relate ba? Halimbawa, yung pagtrabaho ko sa ospital, goal ko yon. Parang naman makabayad ako ng mortgage. Personal ko yon. Pero most probably, or generally speaking, when it comes to vision, business ito ng Lord sa buhay mo. So, sabi ni Mary doon kay Jesus, abala kami, balisang-balisa kami, kahahanap sa'yo. In other words, ang gusto sabihin ni Jesus, bakit kayo nababalisa? Dapat alam nyo rin na ako ay dapat sa tahanan ng aking Ama because he was doing His Father's business. So, ang vision mo, ang vision natin is about the business of the Lord in our life. Amen ba? Okay. A clear guiding purpose will keep you from being distracted by non-essentials. Laro ba yan? Halimbawa, kung determinado ka na ang destinasyon mo ay papunta sa isang lugar, kahit sabihin pa ng isang tao, halika punta tayo dito, halika punta tayo ng Westfield, pupunta tayo ng, ano ba yung isang malaking mall sa Watford? Westfield din. May Westfield na dito, Westfield doon. Kahit saan mo man mag-alok, dahil klaro yung destinasyon mo, klaro yung purpose mo, madali kang magsabi ng no, kasi klaro yung destinasyon mo. Hindi yung, saan punta? Bahala na kung saan. All day naman yung bas-bas ko. So, kapag may nagyaya sa'yo, napakadaling sumama kasi hindi clear yung purpose mo, hindi clear yung destiny mo. Anong gagawin mo? Bahala na. Kung ano na lang. Ayan, kalibang-libang. Facebook. Hindi mo alam na kalibang oras ka na pala sa Facebook. Okay. Why is the okay? Sabi sa ating binasa ni King Artaxerxes, medyo may nahirap banggitin, tinanong si Nehemiah, why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. Alam ng king na walang sakit si Nehemiah, hindi man siya na-admit sa hospital, klaro yung physical na katawan niya, walang sakit. Pero yung mukha malungkot. So sabi ng king, this is nothing but the sorrow of the heart. In other words, kapag hindi mo nagampanan ang vision mo, hindi mo nagampanan yung purpose ng paglikha ng Diyos sa'yo, no matter ano man kalaki yung ngiti mo, yung puso mo, malungkot pa rin, and you can never hide that. Amen. Bakit? Kasi yan ang satisfaction, yan ang fulfillment ng buhay natin. Kaya nga, maraming tao, maganda yung trabaho, pero struggle sila sa trabaho. Bakit? Kasi wala yung satisfaction, wala yung fulfillment doon sa trabaho nila. Pero kapag alam mo na dito ka tinawag ng Lord, ito ang reason bakit ka nilikha ng Lord. Hindi mo man taglay ang maraming pera, pero masabi mo, ang saya-saya ko kasi may fulfillment ang buhay ko. Amen. Okay? Nehemiah chapter 1 verse 3, ito yung time na ang mga Israelites, dahil sa kanilang pagtalikod sa Lord, nagiging captive sila sa Babylonia. Ang Babylonia naman, nagiging captive sila ng Syria. Ngayon, naging under ang Israelites ng Syria. Okay? And they said unto me, the remnant that are left of the captivity, there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Maaaring hindi ka makaka-relate dyan kung yung walls ay wasak, yung gates ay nasunog kasi hindi ka nakatira sa kanilang panahon.
Jerusalem, nagiging ano siya, nagiging malungkot siya, nag-mourn siya, at nangyari pa, nag-fast siya for certain days. Bakit siya malungkot? Kasi alam niya, dito siya tinawag ng Lord. Ito yung purpose ng kanyang existence. Okay, isa pa? Nehemiah chapter 2 verse 12, "And I arose in the night, and I sat, and I and some few men with me, neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem, neither was there any beast with me, save the beast that I was rode upon." Ang point ko doon, isang mag-confirmation na ito yung vision mo para magiging clear sa'yo, maliban na ikaw ay nagiging malungkot kapag hindi mo ginampanan yon. Sabi ni Nehemiah, what my God had put in my heart. Yung vision mo, ito yung inilagay ng Diyos sa puso mo. Example. Sino dito nakakita yung mga pictures sa Kenya, nang pagpunta ko sa Kenya? Sa tingin niyo, magandang lugar magbakasyon doon? Pinicturean ko nga yung hotel nila. Hallelujah! Talo pa yung mga tiyanggi doon sa Pilipinas. Pero hotel na yun. Yung tinutulugan ko nga minsan, 3 pounds per night. At least may kama na. Medyo bago-bago na yun. Pero yung talagang, yung after noong service na sumama yung tiyan ko dahil wala ang laman yung tiyan ko, tapos kumain ako ng konti, sumama after ng service, nakiusap ako saan mag-toilet. Hallelujah talaga. Magpapaubos pa, takbo ng tissue doon, tapos yung toilet ay talagang butas lang. Yung nakasquat ka ba, wala nang toilet bowl, wala nang toilet seat. Pagka laglag ng mo, welcome to the club na. Talagang hindi ganun kadali yung experience ko, pero nag-i-enjoy ako sa mission ko kasi alam ko iyon yung inilagay ng Diyos sa puso ko. Amen. Na this year, babalik na naman ako ng Kenya. Gusto naman nila 1 month ko doon. Sabi ko sa kanila, walang problema ang 1 month. Ang problema dito, yung magbabantay ng mga anak ko. Okay, so, at least man lang ba, na alam mo ang vision, kasi naging malungkot ka kapag hindi mo ginampanan, at ito yung inilagay ng Diyos sa puso mo. Amen. Okay. Isa pa, Nehemiah chapter 2 verse 13, "And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the downport, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire." May mga tao, hindi lang kasi sila sensitibo sa inilagay ng Diyos sa puso nila kasi hindi sila sanay at saka ang dami nila nakikita. Baga, yung ano kasi natin, ginagawa kasi natin sa isip at oras natin, pinipreoccupy natin. Sa daming preoccupation ng isip natin, hindi na makasigit yung vision na nais ilagay ng Diyos. Nasusunod. Okay? Nehemiah was clear about his purpose and vision. Tinanong siya ng king, he was asked, "What do you want?" Ano sagot ni Nehemiah? Yes! Nung tinanong si Nehemiah ng king, hindi wala kang sakit, pero may sorrow of the heart ka, kasi grabe yung lungkot mo, anong gusto mo? Pag tinanong ka ng Diyos ngayon, ano ang gusto mo? What do you want? Klaro ba yung gusto mo? Lord, di ba sabi ko,
makarating ng London. Nandito ka lang sa London. Klaro pa ba yung gusto mo? Lord, di ba gusto ko magtrabaho? Anong trabaho? Klaro ba? Lord, alam ko, ito yung pangarap ko. Alam ko, may plano ka sa akin. Ano nga gusto mo? Ito, isang na lang, may nagpipray. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Nagkaroon siya ng sasakyan. Padyan. Sasakyan na yun. sabi niya, Lord, gusto ko yung may makina. Hindi nagkaroon siya ng muli. May makina, sasakyan, may makina. Hindi nagkaroon siya ng muli. Lord, gusto ko naman kotse. Linawin mo kasi. Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in prayer let your request be known unto God. Ibig sabihin, in other words, be specific. Kaysa naman, alam ko may vision ng Lord sa akin. Proverbs 29 verse 11, the plans for the Lord for me is for me to prosper, for me to give hope. Ano yung plan mo? Ano yung vision mo? Get ba? Okay. Huwag mo na lang. May explanation pa. So, nung tinanong si Nehemiah, what do you want? Sabi niya, I want to rebuild the walls of Jerusalem. So, kung ano yung vision mo, maliban sa personal goal mo, sa pamumuhay mo dito sa bansang ito, klaro ba? Kasi kung hindi klaro, hindi mo mararating kasi hindi klaro. Ito, example na lang Nasabi ko sa inyo na minsan yung satnab ko nawawala. Palibhasa kasi yung satnab ko, wala siyang postcode. Road address lang ang nakalagay. Pag hindi ko mahanap doon yung number ng house doon sa kalsada, ibig sabihin, buong kalsada yung nakaprogram sa satnab. Nasusundan ba? Halimbawa na lang, yung kalsada na yan ay Hammersmith Bridge Road. Kapag nakaprogram sa satnab na number 1, Hammersmith Bridge Road, klaro tukoy sa satnab na nasa left side yung pupuntahan mo. Pero kung nakaprogram sa satnab, Hammersmith Bridge Road, dadalhin ka dyan, pagdating mo dyan, dadalhin ka doon, pagdating mo doon, pababalikin ka dito. Bakit? Kasi buong kalsada, Hammersmith Bridge Road. Walang number. Kalsada lang yung nakaprogram. Ganon din sa buhay mo, kung ang goals mo, ang vision mo, hindi specific, baka ang mangyari, lagari ka lang. Maubos na yung gasolina mo, kaikot-ikot, pero wala kang napunderya. Bakit? Kasi hindi nakaprogram yung specific number. Maliwanag na? Okay. He requested to be sent to Judah. So, sabi niya, I want to rebuild the walls of Jerusalem. Request niya, pauwiin mo ako sa Judah. Ang Judah ay sakop ng Israel, okay? Sabi pa niya, give me a letter to let me pass to the region beyond the river. In other words, ang prayers ni Nehemiah ay may kaugnayan or directly related sa vision niya, sa purpose niya. Aha. Sabi niyo, may mga visions na kayo. Yung mga prayer niyo ba directly related sa vision niyo? Or sino ang nakapag-pray na ma-fulfill yung vision niya? Okay. Lord, dalangin ko maging successful. Anong sukatan mo sa pagiging successful? Saan ka magiging successful? Malabo, di ba? So kapag klaro yung klaro yung prayer request mo, klaro yung purpose mo, halimbawa, Lord, gusto ko magiging successful sa career ko. Yes, walang problema. Goals mo yan, hindi yan vision, kasi hindi yan father's business. Nasusundan. Ngayon, ano yung prayers mo in relation sa fulfillment ng goal mo or vision? Ay baka naman, nagpipray ka na ma-fulfill yung vision mo or nagpipray ka na magkaroon ng vision, pero ang prayers mo, yung walang kaugnayan sa vision mo.
Baka naman, imbis na pag-iisipan mo ang fulfillment ng vision mo, ay babala ang pinagninilayan mo. Ano kaya magiging qualification ng mga super ko? Wala akong tinutukoy. Example lang, di ba? Yes. Okay, so maliban pa doon, sabi pa niya, give me a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give him, give him timber to make beams. Okay, example. Nag-goal ang isang estudyante, Lord, gusto ko magiging successful sa profession ko. Okay, may kurso ka na kinuha. Lord, bigyan mo ako ng provision para makapag-aral sa magiging profession ko, magiging kurso ko. Eh kasi naman, nag-aral ka na maging successful ka sa pagiging profession mo. Ang mga prayer request mo, Lord, bigyan mo ako ng iPad, bigyan mo ako ng Xbox, bigyan mo ako ng Sony Vaio. Walang kaugnayan yun sa vision mo. Layo. So si Nehemiah, nung sinabi niya sa king, I want to build the walls of Jerusalem. Sabi niya, bigyan mo ako ng letter na makauwi ako sa Judah, i-allow akong i-permit ako na dumaan. Kwento nga muna, masyado kayong seryoso. May naalala ko yung isang katulong namin sa bahay noon. Ang agi kasi sa Bisaya ay dumaan sa Tagalog. Eh, ang ballpen, pag ayaw sumulat sa Bisaya noon, dili mo agi. So sabi ng katulong namin, sabi niya, yung ballpen daw hindi dumaan. Tinagalog niya. Kasi nga hindi dumaan, hindi sumulat ang dapat sabihin niya. Kaso lang, ang agi nga dumaan, sabi niya, dili mo agi, hindi dumaan. Yung ballpen hindi dumaan. Sabi ko, may ballpen bang namamasyal dito? Nasusunod niya. So, maliban pa sa permission to pass, sabi pa niya, give me a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give him timber to make beams. Maliban pa doon, you must choose what do you want in life and be decisive and faithful in carrying it out. Kung ano yung gusto mo, pag klaro na, naka-decide ka na, ito yung kukunin mo, faithful ka ba in carrying it out? Pag Sunday, ayos. Pag Monday to Saturday. That's my own business. Nakakatawa, but that is what's happening or what's going on with our lives. We wanted the church to grow, we wanted the church to advance, we wanted the kingdom to multiply or to be in the hearts of many, but are we doing our part on it? Another question, please, for next question. Make sure not to sell yourself short. Ano ibig sabihin nito? Ibaba ang sarili mo? It makes sense? Dito kasi, sa bansa ito, iba ang interview sa UK, saka interview sa Pilipinas. Interview sa Pilipinas, talagang magpa-humble effect ka. Di ba? Kasi pag nakita kang mayabang, ibabagsak ka agad. Dito naman, sell yourself sa interview. Nakukuha mo ang kaibahan? Kapag hindi mo binibenta sarili mo sa interview dito, sasabihin ng nag-interview sa'yo, hindi ka competent, hindi ka confident. Nakukuha ko. Okay. So, nung sinabi na, make yourself sure not to sell yourself short. Shooting for the clouds is too low. Instead, make the clouds your cushion in case you fall. Laro naman siguro. Sabihin, hindi kayo nakaintindi ng English. So kung ini-aim mo ang clouds, pag bumagsak ka, walang nagsasalok sa'yo. At least kung nag-aim higher ka sa clouds, bumagsak ka man doon sa ini-aim mo, doon sa nagiging destiny mo, bumagsak ka man, may clouds pag nagsasalok sa'yo. Sabi nga ng Pasay, aim high, Pasay. Kung nag-aim ka
siguro andito ang punta mo. Pero kung ang aim mo andito lang, bumagsak ka sa na. Maliwanag ba? Okay. Vision is a clear conception of something that is not yet reality, but which can exist. Hindi pa ito natutupad, but it can exist. Okay? It is a strong image of a preferable future. Claro. This means that present is not enough, something else is needed. Okay? You should never settle down with what you currently have. Sabi ko, you should never settle down, hindi ko sinasabing huwag kang makontento. Iba ang nag-settle down kaysa naging kontento ka. Okay, kontento ka na kung anong meron ka, pero hindi ka nag-settle down doon as in self-satisfied ka na. Claro? Okay? Your job is your preliminary occupation or preoccupation until you are ready to fulfill your vision. May nagsabi nga sa akin, Pastor, paano na yung mga trabaho namin? Aba, biyaya ng Lord yan. Hindi lahat ng tao may trabaho. Gusto mo nila, lagi may trabaho lagi. Yung iba naman, alam mo, ano ba itong trabaho na ito? Yung iba nga, gusto trabaho. Lalo na mga sa Pilipinas, yung trabaho na yung blessing ng Lord yan, at hindi yan pagsuway sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, 6 times a day, a week, thou shall labor. Command ng Diyos yan. So kung hindi ka nagtrabaho ng 6 na araw sa isang linggo, labor, iba ang labor kaysa work. Ang work, petex lang. Ano ginagawa mo? Ito, nag-babysit. Naupuan na pala yung bata ka. Natatawag ng telepono, Iba ang work kaysa labor. Hindi naman literal yun na talagang 6 ka. Pero ang standard na diniman ng Lord sa atin, 6 days thou shalt labor. Although ang UK, ang batas ng UK, 5 days ka lang magtrabaho in a week, you should need 2 days off. Ang point ko lang doon, hindi masama magtrabaho. But remember, God has something better for you. Hindi naman porket nagtugod ka o tumugon ka sa panawagan ng Lord, masisira ang trabaho mo. Lalo ka pang i-promote ng Lord. Amen ba? Okay? Go! Klarohin natin ito. Bibigyan ko sa inyo yung goal ko. Klaro na goal? To build our church building. Salamat naman yung mga palakpak yung kaisa ko ngayon. Goal yan. Ang vision ko, okay, bigyan ko kayo ng idea kung magkano ang ginastos natin sa renta. Okay, isang linggo, 110. Ilang weeks sa isang taon? 52, okay? From 2009, nag-umpisa tayo dito doon sa kabila. So, nag-start tayo 2009 sa kabila. Naka 3 years tayo this month. So, 510 times 52 times 3, ang total noon is 17,160. Yan yung naggastos ng church dahil lang sa renta. 1 year. 3 years. 3 years. Sa 3 years pala, sa 3 years. Yung first 4 years natin, 50 a week times 52 times 4 years, 10,400. So, all in all, yung 7 years rent natin expenses was 27,560. Aba, hindi na malaki na ang magagawa ng 27,000. Kung may sarili na sana tayong church, na itulong na natin sa iba yon. Kaso nangungupahan tayo. Pastor, paano ka mag-build ng church? Wala kang pondo yung church. Hindi ko rin alam. Okay. Ang vision
yung ceiling, malapad-lapad. Bakit? May mahirap ba sa Diyos? Kasi isipin lang, kahit man lang kung ganitong building na ito, diretso, walang partition, doon din diretso, sarili natin, kahit ganyan man lang, ang sarap na kung sarili natin. Tuwing may mga special events, okay. Midweek, pwede tayong mag-service. Overnight, pwede tayong mag-service. Kaso lang, hindi natin sarili. Nangangamuti tayo. Pero, ang gusto ko pa rin sabihin dyan, dati, alam niyo po ba na, dati, ang uubang alam ng church dati, 50. Tapos yung allowance ko, nag-umpisa ng 50. Tapos nagiging 100, nagiging 150. Kahit sabihin ko na sa inyo, may allowance ako 500 a month from the church funds. Hanggang sa may in-extend tayong binigyan ng allowance, hindi ko na banggitin yung pangalan nila, 500 din sila, maliban pa sa renta, maliban pa sa mga expenses, all in all, mga more or less 2,000 a month. Saan galing yung pera? Galing sa Lord. Dati sabi ko, naku, bayaran na naman, 200 a week, parang ang bigat na. Ngayon, lumalaki yung expenses natin, pero yung funds natin, hindi bumababa. Bakit kasi? The Lord will provide our needs as the need arises. Ito pa, idea ko dati, sabi ko, bakit tayo mag-iipon para sa future church building kung yung mga nangangailangan ng allowance, mamamatay sa gutom? Tama ba ako? Mali? Tama. Tama ba ako? Mali. Ang gulo ko, ano? Tama yun in a way na, naman. The Lord will provide, sabi niya, do not worry about tomorrow, for sufficient for the day is your problem. Nasusundan. So, hindi ko i-worry yung kinabukasan kasi yung kinabukasan may solusyon ng nakalaan. So, ang ginagawa ko are, palibasa kayo sa story na lang, sabi ko, paulit-ulit ito sa trustees na hanggat maaari, darating na yung time, magpipreach na lang ako. Wala problema. Marami tayong mga administrators. Meron tayong deciding body, trustees ng church na magmamanage ng church. Kaso lang, ewan ko ba na mahiyain ata silang magsalita, mahiyain ata silang mag-isip. Kadalasan, ang nangyayari, ako pa rin ang nag-iisip. So, ang nangyayari na, ang idea ko, bakit mag-ipon tayo para sa church ng building kung mamamatay sa gutom yung mga volunteers? Tama ako doon. In a way, mali din. Bakit kasi, kung mayroon kang hinahangad sa kinabukasan, mayroon ka ng ginagawa ngayon. Amen. Amen. Okay? So, isi-share ko yung plan mamaya. Pangalawa, okay, ano yung una? Ano yung unang principle? Be guided, be directed by clear vision. Pangalawa, know your potential for fulfilling your vision. Kung titingnan niyo ako, sino ba si Edmond? Sino ba si Pastor Edmond? Yung Bisayang pastor? Kung yun ang titingnan niyo, hindi kayo mag-agree sa goal ko. Hindi kayo mag-agree sa mission ng church na yung church building na yun, mapupuno, may 2 service. Lalo na kung titingnan mo ang attendance natin ngayon. Lalo na, nag-umpisa kami kanina. Sabi nila, ay, pang birthday lang ata sila. Hindi pa sila nasanay, kalagitahan at tumarating. Okay, so, know your potential for fulfilling your vision. When you discover your dream, you will also discover your ability to fulfill it. Tama ba? Okay? Take note that your potential is determined by the assignment God has given you to do. So kung may assignment ang inilagay ang Diyos sa'yo, may project na yan or may budget na yung project na yan. Nasusundan ba? Halimbawa na lang, yung lugar namin, tatayuan daw ng international airport, hanggang ngayon hindi pa natuloy, naghintay pa ata ng panibagong eleksyon, kasi yung budget nakahold. In other words, kung may inilagay ng Diyos na purpose sa buhay mo, may budget ng nakalaan dyan.
sa'yo. Kaso lang, marami sa atin, pinapakialaman natin yung hindi natin project. Paano naman ibibigay yung budget? Ginagawa yung project na hindi nakalaan sa'yo. Project nasa bulsa. Yung project na sa bulsa. Eh, paano naman kasi sa totoo lang? Kung halimbawa na lang, magkaroon ka ng pera na 5 million. Nakitanong ko na ito minsan eh. Ano ang gagawin mo? Siguro ang sagot nga ng iba, magpapagawa ng resort sa Pilipinas, magpapagawa ng malaking bahay. Hindi yan budget para sa goals mo. Budget yan dapat sa vision mo. Eh, kaya naman pala hindi binigay. Eh, kasi alam ng Lord, hindi natin gagamitin sa tamang project. Amen ba? Klaro? Okay? Whatever you are born to do, you are equipped to do. Okay? Moreover, resources will become available to you as you need them. Sinong mag-aakala? Ito na lang, example na lang. Ilan yung nakasakay sa Noah? Ay, nakasakay sa Noah. Ilan yung nakasakay sa Arka? Sa Ark? Binagawa ni Noah? Ilan lahat? Hindi. Hindi hayop yung tinatanong ko. Tao lang. Pito? 5, 6. Ilan ba talaga? 8. Kasama asawa ni Noah. Asawa ni Noah, 3 niyang anak at saka mga manuga. 8. Sa tingin niyo, wala nang gumagawa sa Ark? Hindi, marami. 2 gumagawa ng Ark? Paano klaseng Ark yun? 2 lang gumagawa. Ang dami! Ang point ko dito, kahit yung mga taong gumagawa sa Ark, nire-raise ng Lord yun kahit hindi sila pagpinsido. Bakit? Kasi ito yung vision, ito yung existence ni Noah para gawin yung Ark. Ito yung project. So, kahit yung mga taong hindi believers, ni-raise up ng Lord yun para makatulong ni Noah. In other words, maraming taong nakapaligid sa'yo, nakahanda lang yan kung mag-say yes ka na sa project ng Lord sa buhay mo. Amen. Mag-vision man yan o mag-goals yan, may mga inila ang taong si Lord na tutulong sa'yo. Eh, tinitingnan naman, paano naman, Pastor, mag-mortgage tayo, wala na nga pundo yung church. Bigyan ko lang kayo konting idea. Ang funds ng church ngayon ay more or less tumatakbo ng 3,000. Naglalaro lang dyan. Kasi tinitingnan din natin na although we are living by faith, hindi rin tayo gastos na nadidrain yung budget natin. Nasusundan? Okay? Nasabi ko na yung kay Noah. Potentials, or ang ibig sabihin ng potential is hidden capacity, untapped power, and released energy. Sabi ng isang tao, ang pinakamayamang lupa daw, hindi yung lupain ng Africa na mayroong mga diamonds, hindi lupain ng mga sa bandang Saudi na masaganang langis. Ang pinakamayamang lugar daw, sabi niya, sementeryo. Bakit? Magandang tanong. Kaya niya sinabi, pinakamayamang lugar yung sementeryo kasi maraming tao doon sagana sa potensyal, yung potensyal nila na ilibing kasama nila. Kaya nga, ang potential ay hidden capacity, untapped power, or unreleased energy. May kakayanan, hindi lang nagamit. Sayang. Okay, isa pang meaning ng potential. It is all you could, but you haven't become. Tama? Isa pa? Who you really are in accordance to your vision, even if you don't know your true self. Okay? Is the person trapped inside you because of false ideas of who you are, either your own or others? Agree ba kayo sa akin pag sinabi ko sa inyong walang taong bobo? Walang taong bobo. Tamad lang. Kasi ang utak natin na nag-develop yan kapag ini-exercise mo. Okay, halimbawa na lang. Itong
Bakit kasi ang tawag niyan nag-muscle atrophy? Ganun din yung utak natin kapag hindi ginagamit, lumiliit. Pero hindi ka, walang taong nilikha ang Diyos na bobo. Kaya napapansin mo, kung sino pa yung matalino, sila yung masipag nag-aaral. Kung sino pa yung sinasabi nilang bobo, yun ang hindi nag-aaral. Sa totoo lang, hindi naman talaga sila bobo. Matalino lang na hindi nag-aaral. So, ang potential is the person trapped inside you because of false ideas of who you are, either your own or others. Paano naman kasi? Paano naman magiging matalino ang laging naririnig? Ang bobo-bobo mo talaga. Sabi naman ang sinabihan ng nanay na bobo, ang bobo ko nga. Bobo nga. Nasasunod? So, mayroon kang potential na trap lang sa false beliefs mo. Ito na nga lang, ano? Ako'y natatawa doon sa Facebook. Marami akong kaibigan na yung pangalan nila, dinugtungan ng gwapa. Hallelujah. Parang hindi ko kaya ata yung ilagay sa pangalan ko, Edmond Gwapo August. Sabi nila, mahiya ka. Minsan pa nga lang, or madalas, ang Facebook ginagawang pahingaan ng masama ng loob ng tao at minsan, pinopost yung self-esteem nila. Minsan nga, hindi naman totoo, parang pinapa-impress nila yung mga tao sa Pilipinas na ganito kasarap ng buhay sa London. Bakit? May naglagay ba ng picture na naghihirap dito sa London? Hallelujah! Sabi ng best friend ko, "Oy, Mars, ang ganda-ganda mo naman dyan. Sama ako dyan." Sabi ko sa isip ko, naku, alam lang. So, Picture lang. ang gusto kong sabihin doon, sa ating mga kalooban, natatrap yung potential kasi nga, maraming mga false beliefs, either our own or other people. Ano ba? Sabi ko nga parang yung statue doon sa Thailand, may ginto sa loob, nakabalot nga lang ng clay. Ganun din ang potential, okay? Your potential is the power at work within you. Ano yung power at work? Ephesians chapter 3 verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Malaki ba tayo mag-imagine? Ha? Ewan ko kung nagkaroon din kayo, ewan ko kung mayroon din kayong fantasy na magkaroon ng maraming pera. Let's say, for example, mayroon kang 30 million. Nagkakapantasy ba kayo ng gano'n? Yes. Sinungaling kayo kung hindi, pati ako eh. Lahat. Who knows? Nakatingin niya kayo sa akin, pero ang isip niyo, nasa fantasy niyo. Kaya ko sinasabi yun, sabi doon sa ating binasa, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Ang kapangyarihan pala ng Diyos, ang magagawa ng Diyos, ay higit sa lahat ng kaya mong isipin. Amen. By the power that is at work within you. So, hindi ko iisipin ano ang resources, ano ang maging budget para sa church building ngayon because the Lord can do exceedingly more than we could ask or imagine. Amen. Amen. Mukhang nakalimutan niyo ang sinabi. Okay? Your imagination isn't big enough for all God wants to do for you. Lagi at laging kakapusin niya ang imagination mo. Your potential has nothing to do with your parents. No. Your past, your physical factors such as race or appearance. Instead, it has to do with the power that is working within you. Amen. So, kahit anong katatayuan mo ngayon
kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay mo. Amen. Okay? That power is the mighty power of the Holy Spirit that lives inside you. Okay? God's power is actually working within you for the fulfillment of your dream. So, huwag kang umasa sa sarili mo. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. You must understand that God will never call you to do something that He hasn't already given you the ability to do. He won't give you the ability to do when the time comes. So, kapag binigyan ka ng project ng Diyos, huwag mong isipin na hindi mo kaya kasi kung hindi pa niya ibigay niya. Okay? Responsibility, two root words, respond at saka ability. Or the ability to respond to the requirements of your vision. Pag sinabi mo kasi, ito yung project, ang una isipin ng tao, kaya ko kaya? Hindi mo kaya. Kaya nga, ang potential mo ay wala sa sarili mo, kundi nasa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa'yo. So, binigyan ka niya ng ability para makapag-respond ka. Maraming tao, mga irresponsable, wala naman kasing ability. May respond sila, walang abilidad. Tama ba? Okay? You are perfect for your purpose. You are designed for your purpose. Okay? Do not make excuses like Moses. Nung tinawag si Moses ng Lord, sabi ni Moses, Lord, wag ako kasi utal ako. Sabi ng Lord, sino ba nagbigay ng kakayanang magsalita? Di ba ako? So kung tinawag kita magsalita ka. Sabi ni Moses, Lord, si Aaron na lang. Nasusundan. Sa totoo lang, minsan, ganyan mga excuse na, Lord, tinawag mo ba ako? Hindi ko kaya. No, may potential ka. Huwag mong ibaon. Huwag mong isama sa likokay mo. Gamitin mo yung potential. Okay, God gives us vision or revelation or dreams to activate God's power within us and to draw out what's already inside us. So, built-in na yung potential. Kaya nga, nung sinabi ng Genesis 1:28 na the Lord has given us kingdom or dominion to rule over all the earth, the first word that Genesis 1:28 says, and the Lord blessed them. Yun yung potential. Okay? He placed you where you are now as a potential to your vision. Okay? Your job could be just a stepping stone for your vision or destiny. Hindi lahat tinawag mag-serve sa church. Malay mo, kahit sa trabaho mo, doon ka gagamitin ng Diyos. Baka ang isipin nyo, iwanan lahat ng trabaho at mag-serve sa church. Kahit saan ka magtatrabaho, pwede kang gamitin ng Lord. Okay? It may make a way for the resources you will need to fulfill your vision. Kagaya ni Nehemiah. Nung sinabi ni Nehemiah, I want to rebuild the walls of Jerusalem. Sabi ng king sa kanya, or binigyan siya ng sulat ng king na permission to pass, binigyan siya ng permit na mag-provide yung manager ng King's Forest. Bakit? Mahirap bang paniwalaan na ang king nagbigay ng decree, lahat ng church sa England may budget na from the government? Oh, sakit nga ng pasyenteng medyo wala nang kwenta yung buhay, ginastusan pa nila. Hindi lang kasi natin pinagpipray. Siyempre, hindi naman natin masabing yun din ang vision nila. Okay? Survival is not moving forward. Last, develop a concrete plan for your vision. Sorry, Jake, gamitin kong example yung usapan namin si Jake. Ni Jake, hindi na namin kung ano yung pinag-usapan namin. Sabi ni Jake, ganun din naman, Pastor, kahit magplano ako. Parang ang point niya, useless yung plan niya. Tama ba ako? Kasi kung mag-plan ka, okay, basahin ko muna sa inyo. Proverbs 16 verse 1, to man belong the plans of the heart, NIV translation ito, but from the Lord comes the reply of the tongue. So, sa puso ng tao ang magpaplano. Okay, isa ba? Proverbs 16:9, in his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. Another translation, King James translation, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. Tama ba? Dati, ang pagkaintindi ko dito
Iba? Iba? Hindi, sabi mo kasi noon, ganun din naman pag nagplano ka. Ganun ang interpretation ko. Kaya hindi ka parang, yung ginagawa mo, hindi ka nagplano kasi in the end, ang plans naman ng Lord ang mag-succeed. Tama ako doon? Okay. Nasusunod niyo ba ako? Ano iniisip niyo? Hindi na birthday, wala na ating pagkain. Wala, patapos na tayo, kaya naman, no? Ba't pinapatapos niyo na? Matatapos na? Conscious na ako eh. Okay. Proverbs chapter 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So kung wala kang plano, ano ang magsasucceed? Pero sa totoo lang, may plano ka ba sa buhay mo? After 10 years from now, anong plano mo? Ganyan pa rin? Ha? Would you choose to be what you are after 10 years? Kung ano ka ngayon? Ayaw ko. Baka naman ang vision mo lang, makuha mo yung retirement plan mo, maibenta mo na yung mortgage mo, pag-uwi mo sa Pilipinas, yayaman ka na. Hallelujah! Hindi mo na malasahan yung kinakain mo, tanda-tanda mo na. So, you should make your plan, okay? God will direct your steps once you make a plan to move forward what you desire. Okay? Ideas are seeds of destiny planted by God in the minds of humankind. Yung idea nagiging are cultivated, they become imagination. Yung imagination, nagiging, kapag nagdiligan mo and develop, it becomes a plan. Ang plan, kapag sinunod mo, nagiging reality. Tama? Kung wala ka namang idea, wala kang imagination, wala kang plan, ano magiging reality? Wala na. If you fail to plan, you plan to fail. Tandaan niyo po yan. If you fail to plan, you are planning to fail. Luke 14:28, suppose one of you wants to build a tower, will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation and is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. So, umupo ka muna, magplano ka. Ano bang plano? Bigyan ko kayo ng magandang example. Wala akong, hindi ako nag-pinpoint ng certain people. Nung pagdating ko sa London, 7 months akong walang trabaho. Tamad mo naman, pastor. Gusto ko yung trabaho. Kaso lang, gusto ko magtrabaho as a nurse. Walang problema sa akin doon. Kasi, nandiyan naman si Mrs. nagtatrabaho. Pero sa iba, hindi applicable yan. Subukan mo 7 months na hindi magtrabaho dito. Baka 6 months ka nang nailibing. Hindi practicable, hindi applicable sa lahat yon. Ang point ko lang, kaya ko na-achieve ang pagiging nurse ngayon dahil struggle ako noon, pero ini-aim ko pa rin at talagang naglalako ako ng credentials ko noon. Mga nursing homes na yan, kung saan-saan, Georges, Hammersmith, pinag-applyan ko rin yan. Hindi nga lang ako natanggap. At least, nagsusumikap ako. Wala akong sinasabing tamad. Pero ang point ko dito, you must work out, you must have a plan to follow to train or to achieve your destiny. Amen. Di ba na kung ano na lang yung maging magtrabaho mo, at least nagsusumikap ka. Amen ba? Amen. Eto, may trabaho na. Manatili ka na lang bang ganyan? No. Sige na, di ba okay naman ang nagpasan. Lagi talaga ako kinakapos, Palibasa kasi. Okay lang ba? Kunting-kunti na lang. Halimbawa na lang, bibigyan ka ng option, ang magiging buhay mo after 5 years, after 10 years from now, mag-improve, malaki ang kaibahan. Ano ang pipiliin mo? As
what you are now o kung magiging destiny mo? Move forward. Mag-move forward. Pero sa totoo lang, yung mga ginagawa natin sa buhay, para ba sa fulfillment ng ating vision? Anong ginagawa mo? Busy ako eh. Anong pinagkabisihan? Facebook na naman. Paano ka? Paano ka paano ka mag-grow? Sa totoo lang, isang ikinakatuwa ko ngayon na masabi kong ako mismo nag-grow sa pangangaral kasi masipag ako mag-aral. Minimum na sa akin ngayon yung 2 libro ang binabasa isang buwan. Pupunta ako ng Kenya, hindi ako maghagilag ng topic. Equipped na ako na pwede kong i-share sa kanila. Hindi yun. Hindi kagaya ng estudyante, test na kinabukasan, gabi pa ako mag-aral. So, hindi na yung mangyari or yung ginagawa ko may kaugnayan sa fulfillment ng vision. Ako mismo, nagsusumikap para sa ikakatupad. Tayo. Good. Kayo. Parang next question na naman. The Lord Himself has a plan. Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. NIV yan. Ang disadvantage ng NIV, hindi naka-capital letter kapag patungkol sa Lord. Sa King James translation or New King James, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, si Lord mismo may plan. Kung si Lord may plan, dapat may plan ka rin. Anong plan mo? Luchi plan. If the Lord makes plans, we must have plans as well. Some people might be able to handle your plan and they will try. Might not be able yan. Ulitin ko ha, might not be able to handle your plan and they will try to discourage you. Alam niyo po ba kung bakit? People who are going nowhere like to take others with them. Kaya dinidiscourage ka nila kasi ayaw nilang maiwanan mo sila. Hallelujah. Kaya yung mga taong medyo negativistic, negative lagi nakakapag-discourage, medyo distansya ka sa mga tao na yun. Kasi kaya kanila dinidiscourage. Pag na-obtain mo yung destiny mo, maiwan mo sila. Naghanap lang kasi sila ng karamay. Hallelujah. Grab mentality kasi nga ayaw ka nilang maiwan. Okay? Those who are not doing anything want other people to do it with them. Kaya nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Amen. Okay? Start with what you have. Sabi nga ni Joy, yung blessing na ibibigay ng Lord sa atin ay manggagaling din sa atin. Okay? Start right where you are and go where you need to go by making a plan and beginning to implement your plan. Ano ang plan sa church building? Okay? Maliban pa doon, your plan is material for your prayers. Kaya maraming tao hindi nakakatagal sa prayer kasi wala namang direksyon yung kanilang prayer. Kung may plano ka, sabihin mo, Lord, pagpalangin mo yung plano ko, i-direct mo yung plano ko. At least, mahaba yung prayer mo kasi may material ka sa prayer mo. Lord, i-bless mo ako. Saan kita i-bless? Labo mo. You can fulfill your dreams by yourself. Tandaan mo yan? You can fulfill your dreams by yourself. So you need to pray. We need other people's help. You must have God's help. Plan. We will open another church account for this specific purpose of church building. Ang isasubmit natin sa Charity Commission for accounting purposes, ito yung account natin ngayon. Itong bagong account, ito yung hindi natin isasubmit, but it will be recorded para itabi ito para lang sa church building. Agree ba kayo? Amen. We will be collecting offerings for this purpose. Naman.
ng blessing, ayaw natin ng responsibility. So, na-collect na yung tithes and offerings dahil hindi pa natin nagawa sa sobre. Pwede ba natin umpisan ngayon? Sabi ko nga, start where you are right now. Amen ba? Okay? Sa susunod, you can specify your tithes or offerings and church building funds. So, ilalagay mo sa sobre, may papel ka doon, lagay mo yung amount, although optional, pero pwedeng lagyan mo ng yung amount na yun ay for church buildings, papasok yun sa new account. Nasusunod? Sabi ko nga, pinapatapos nyo na ako. Ganyan agad yung reaction nyo eh. Ito, no? Ito, sa totoo lang, ano? Yung GCM, Great Commission Ministry dyan sa Shepherd's Bush, ilang years lang sila, Brother Val? 10 or 15. Pero nagkaroon sila ng church building. Ilang taon na ngayon? 3 years ago. Let's say, round off na lang natin. After 12 years nila sa ministry, may sarili na silang church building dyan sa Shepherd's Bush bago yung roundabout. Sarili na nila yon. Mas maaga ang Ha? Mas maaga po ang Mas maaga ang God site? Aling mas maaga? Mas maaga magkakaroon. So sila nagkaroon ng building, sabihin natin sila nagkaroon ng building after 12 years. Tayo, 7 or 10? 7 or 10? 5. Bukas. Okay. Sabi nga, huwag yung ibinta yung sarili mo ng maiksi or aim high. So, mag-i-aim tayo ng 7. At least, may hindi naman ito out of fantasy. Kundi, at least, nagiging practical din ba? Realistic. Okay, at least, hindi ma-achieve sa 7 by 10. Ay kaso from now ito. Ang i-aim natin, 5, bumagsak 7. 5 to 7. Kasi naka 7 years na tayo eh. So kumbaga, para maging earlier tayo sa kanila, within 5 years, may church building na tayo. So i-aim natin, 5 years from now, may church building na tayo. Ang hirap naman yan. Umpisahan natin ngayon. Okay, amen ba? Amen ba? Amen. Okay, so, pupunta ko ng bangko, mag-open ako ng new account kasi may account naman na tayo dati. Then, so mga next succeeding Sundays, pwede nyo nang lagyan yung sobre nyo na mayroong nakabukod, separate church building fund. Okay? Sa ngayon, hindi pa yun ang pagtuunan ko ng pansin. Sa personal ko, tatapusin muna natin ko, kung gusto niyo bang mag-donate sa Kenya, welcome pa rin kayo. By the way, ang church building natin sa Kenya, nakabili na ng 17 pa lang. 17 na Yunero. Nagpipray pa ng mga additional na donations, kung hindi man, dahil may project na rin tayo dito. Yung monthly support natin na 150 pounds doon, yun ang magputay-putay. At kung magkano ang maiipon ko para doon. Pero, from now, magpatak-patak na tayo para sa church building funds. Hindi ito obligasyon, ha? Gusto ko lang linawin. If you wanted to be blessed, the Lord will bless you as you bless me. Magtanim. Amen. Sabi nga ng Bible, ang nagtanim ng marami, aanin ng marami. Ang nagtanim ng kukonte, aanin ng kukonte. The Lord will not expect you to give beyond your capacity. Okay? Challenge? Do you understand these principles? Ano na yung mga principles? Be directed by clear vision, know your potential, and then make a concrete plan. Okay? You must be guided by clear principles, and dyan din pala, you must know your potential for fulfilling your vision. You must have a concrete plan. Conclusion, Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed.
Pwede ba natin itaas yung ating mga binhi para sa plan na ito, para sa project na ito? Mas maganda kung nakasobre dahil i-monitor din natin yan. May book din tayo para dyan. Kumbaga, recorded lahat yan. Kung pwede kayo magtanong, ang ating church funds are open for everybody. Para hindi naisipin, ay, ginagastos pala ni Pastor yung ano. Naka-record lahat yan, subject for accounting yan. Especially ngayon na kailangan na natin ng auditor. Okay? Kumain tayo lahat? Maaaring hindi nyo ma-appreciate kaagad-agad o maaaring napakalaki yung goal natin or mission na yan. Pero napakasarap pong isipin na pagdating na halimbawa ng mga generation ni Sam, ni Lea, ni Chris, ni Ella, hindi na sila nangungupahan. Amen ba? Amen ba? Kaysa naman, 7 years from now, gumastos na tayo ng 30,000 sa renta lang. Sarili na sana natin yan. Amen ba? So, kailangan meron tayong plan, meron tayong minimiti. Okay? So, taas mo natin yan, ano pa man yung plans mo, ano pa man yung goal mo sa buhay, ano man yung hinahangad or destiny, purpose mo sa buhay, itaas natin sa Lord. Lord God, pinasalamatan po namin ang panawagan mo sa amin. Pinasalamatan namin ang pagkalikha mo sa amin, O Lord, ang potential na ibinaon mo sa amin noong kami ay likhain mo, Panginoon. Kaya Lord, hindi kami nananahan, we don't rely on our own capabilities dahil limited naman po ang lahat sa amin, Panginoon. Minsan nga sarili naming mga pangangailangan ay kinakapos, tinuturuan mo lamang kaming makontento. Pero Lord, tumitingin kami sa power mo na kumikilos sa bawat isa sa amin. I-bless mo kami, Panginoon, para ang potential na nasa puso po namin ay mailabas at ma-work out po namin ang aming mga destiny, ang aming mga goals. Hindi kami mag-settle down sa mga mababang goals, Panginoon. Hindi masamang mag-pray na makabayad ka sa utang, pero huwag kang mag-settle down na ang prayer mo at Lord, pagpalain mo ako para makabayad man lang sa utang. You're settling down. Maaring maganda ang trabaho mo, pero huwag kang mag-settle down sa trabaho mo dahil maaring stepping stone lang yan para sa vision mo, para sa destiny mo. So Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, anuman ang mga occupation namin, as you have said in your word, ang mga lahat ng ito ay preliminary or preoccupation namin, Lord, hanggang sa magawa namin ang true work, which is the Father's business sa aming buhay. So Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Hindi mahirap magpatayo ng church building, Panginoon, kung marami na ang dumadalo. So it is our mission na inilagay mo sa puso namin na dadami at dadami kami, Panginoon, na by January 2013, more than 100 ang regular attendees of God. Turuan mo kaming mag-akay, turuan mo kaming magpagal, turuan mo kaming magtawag, turuan mo kaming mag-imbita, turuan mo kaming ibahagi ka sa mga taong nakapaligid sa amin. At Lord, nandito din po ang aming binihi para sa goal na magkaroon ng sariling church building. I-bless niyo po ito when the measure we use, Panginoon, siya nawang takalang gamitin mo pabalik sa amin, gustong takal, siksik, digdig at umaapaw. Kasi sabi mo, Lord, sa takalang aming ginamit, siya rin takalang gagamitin mo pabalik sa amin. So inaasahan namin, Lord, na sa maging maliliit na binihi na ito, magkaroon po ng katuparan ang sariling church building ng God Most High Christian Ministry UK. At sa mission na yun, Lord, magkaroon ng at least 2 services every Sunday. Walang imposible sa'yo. Teach us to fix our eyes on your promises, not on the obstacles. Kaya Lord, bless nyo rin po ang aming mga personal goals. Yung mga nangangailangan ng stable jobs, Panginoon. We pray, O God, mag-intervene ka sa kanilang mga buhay. Ikaw ang magpadala ng mga employer sa kanilang, Panginoon. Kung ito man ay business, ikaw ang magpadala ng kliyente, O God. Kung ang papel man ang hinihingi nila, Lord, working permit, let it be granted unto them, O God. Because you can do beyond what we could ask and beyond what we could imagine, O Lord. By the power of the Holy Spirit that is working within us.
So, kiniklaim namin, Lord, as we say yes to your project, to your purpose, the provision will be granted unto us. In Jesus' name. Amen and amen.